Minsan pa po ay ako po ay bumabati po sa inyo ngayong oras pong ito at muli ako ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos na tayo po ay binibigyan niya po ng pagkakataon na sa ganitong pamamaraan ay makapagbahagi tayo ng mga pagtuturo at mga lessons po na alam kong ito po ay nagiging kagamit-gamit po pagdating po sa pagdi-disciple po. At yan naman po ang aming pong layunin ng aming church ng Bible Believers Baptist Church kung bakit ito pong programang ito ay inilunsad po natin dito po sa online discipleship program. At kung sakaling ikaw ay nagsisimula pa lamang ngayon, nawa ay balikan mo yung mga nakaraang mga lessons para po makatulong po sa inyo ng malaki. At ito po ay 52 lessons po na ating pong mapag-aaralan. At ito pong ating online discipleship program po ay libre po ito. Hanggang sa matapos po natin itong mga lessons na 52 lessons po at tayo po ay meron pong tinatawag na graduation. At doon sa graduation na yon ay makakatanggap po ang bawat isa na nakatapos po ng 52 lessons po itong online discipleship program ng libreng Biblia at ito pong libro, no? One book po, libreng libro po itong mga tanong at kasagutan mula sa Biblia at certificate po na nakasulat po ang inyong pangalan. So yan po yung mga blessing po kapag ka po natapos po natin itong mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. So muli po, isang malugod po at pagbati po ng inyong Evangelist Bobby Culardo po sa oras pong ito. At tayo po ay muli ay humingi sa Panginoon ng karunungan at ng kanyang gabay sa oras pong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat po na ipinapahintulot niyo po na muli kami po ay magkaroon ng pag-aaral, pagtatalakay muli po dito sa mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Salamat po sa mga mag-aaral ng online discipleship program na kayo patuloy na maguna sa kanila at mag-bless sa kanilang buhay. At nawa patuloy ang mga araling ito ay makatulong sa kanilang paglago sa pagkakilala sa inyo at magamit nila po ito, Panginoon, sa pagdi-disciple, Panginoon. Muli po, maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay nasa lesson o aralin number 16. At ito po ay tubig ng bautismo o baptism. Alam ko na ito ay napaka-controversial po na topic, no? Pero ako po ay naniniwala na hanggang sa ating panahon ngayon ay applicable pa rin po ang tubig ng bautismo sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoon. At dito po sa ating aralin number 16 ay ating po itong matutunghayan at matututunan patungkol po sa banal na kasulatan. So katulad po ng ating pong nakagawian, dito po sa mga tanong at kasagutan mula sa Biblia, merong tanong, sagot, paliwanag, tanong, sagot, paliwanag. So ganyan lamang po kasimple po. Ito pong ating mga lessons para po ganito po siyang naging disenyo po para po mas madali po ninyong ito pong magamit at maging sabihin natin materials para sa inyong pagdi-disciple. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Now, dumako po tayo ngayon sa unang katanungan. Ano ba ang kahulugan ng bautismo? Ano ba ang kahulugan ng bautismo? Alam po ninyo, sa literal na kahulugan, ito po ay ilubog sa tubig. Immerse o immersion. Ano po? Yan po yung literal o primary na kahulugan po ng bautismo po. Ang ating Panginoong Hesus, nang siya ay binautismuhan, buksan po natin sa Matthew chapter 3, verse 16. Tungayan po natin, no? Papatunayan po natin na hindi lamang sa kahulugan na ang kahulugan po ng bautismo ay ilubog sa tubig, maging sa mga talatang ating pong babasahin ay makikita po natin talaga na talagang ito po talaga ang isang binabautismuhan ay inilulubog po sa tubig. No po? Dito po sa Matthew chapter 3 and verse number 16, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Napakalaga po yung
salita po ng banal na kasulatan patungkol po sa verse 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. So makikita natin, mga manamahal, no, nang si Kristo po ay binautismuhan, mababasa natin, went up out of the water, na nangangahulugan lamang nito na si Kristo ay inilubog sa tubig. Sa Acts chapter 8, another po na isa pong pagkakataon muli po sa Biblia, na talagang makikita natin na yung pong bautismo po ay ilubog sa tubig. Maging sa ito po sa pagpapractice po ay makikita po natin sa banal na kasulatan. Ano po? Sa Acts chapter 8, verse number 38, ating pong matutunghayan. Muli po, samahan niyo po kung buksan ang ating mga Biblia sa Acts chapter 8, okay, verse 38 po, mga minamahal. Ang sabi po sa verse 38, and he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized them. And he baptized him. Verse 39, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. So, makikita natin, went down both into the water. Sa verse 39, they were come up out of the water. So, it implies po talaga na ang isang binabautisman po sa tubig ay inilulubog po. No? Kung kaya't, mali po ang wisik o buhos, sapagkat sa pagsasagawa ng bautismo, ang mananampalataya ay inilulubog po sa tubig. Ano po? Nakapagliligtas ba ang tubig ng bautismo? Kasi po, alam po ninyo, marami pong mga denominations po ngayon na sa kanilang kaligtasan ay kasama daw ang pagbabautismo. In fact, sa ibang reliyon ay ang bautismo sa kanila ay nakapaghuhugas daw ng kasalanan. Kaya yung katanungan, yung pangalawang katanungan ay nakapagliligtas ba ang tubig ng bautismo? Hindi nakapagliligtas ang tubig ng bautismo. Mga minamahal, nakakalungkot isipin na maraming nagtuturo at nag-aakala na ito ay bahagi sa kaligtasan ng tao o kaya'y nakapaghuhugas sa kasalanan. Ito po ay isang malaking pagkakamali at taliwas sa katuruan ng Biblia po, mga minamahal. Kung ating babalikan ang ating napag-aralan mula lesson 1 o aralin 1 hanggang aralin 7, ating nalaman na sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa, ang tao ay naligtas. Kung ating babalikan yung talatang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. Okay? And that not of yourselves, it is the gift of God, verse 9, not of works. Maliwanag po yun. Lest any man should boast. So, sa kaligtasan po, hindi po sa pamamagitan ng gawa. Titus chapter 3 verse number 5, not by works of righteousness. Hindi sa gawang righteousness. Kasama dun yung work of righteousness ang bautismo, pagsisimba, panalangin, pagbibigay. That's works of righteousness. Pero sabi sa Titus 3:5, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. So mga minamahal, hindi po nakapagliligtas ang tubig ng bautismo. Ano po? Now, dito po tayo ngayon sa pangatlong katanungan. Kung hindi naman pala nakapagliligtas ang bautismo, bakit kailangan pa itong isagawa? Marahil, sinasabi mo, hindi naman pala kasama sa kaligtasan ng bautismo. Bakit kailangan bautismuhan ng isang tao? Dahil ito ay isa sa mga hakbang sa pagsunod ng isang taong ligtas. Ano po? Ang bautismo ay isang mahalagang ordinansa ng iglesia. At ito ay naglalarawan po o pumipicture o sumisimbolo o nagpapahayag ng tatlong bagay. Una po, ang bautismo ay naglalarawan at nagpapahayag ng pagkabatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli ni Kristo. Tingnan po natin dito sa Romans chapter 6, ay makikita po natin yung picture po ng bautismo po, no? Dito po sa Romans chapter 6,
ay makikita po natin po dito yung picture po, okay, ng bautismo po. Ano po? Romans chapter 6, babasahin ko verse 3. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. So makikita po natin mga minamahal na ang bautismo po ay pumipicture po sa isang realidad na nangyari po kay Kristo. Na si Kristo po ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. At yung pong karanasan na yon ng ebanghelyo na ginawa ng ating Panginoon, yun po ay binigyan ng simbolo ng Biblia patungkol sa bautismo. Kung kaya't ang isang mananampalataya ay inilulubog sa tubig, simbolo ng pagkamatay, at nakalubog, simbolo ng pagkalibing at muling pagkabuhay na maguli. Ano po? Pangalawa, ang bautismo ay naglalarawan at nagpapahayag ng kamatayan ng ating lumang buhay at pagkabuhay sa panibagong buhay. Ang sabi po sa verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Verse 6, knowing this, that our old man is crucified. So makikita po natin, with him that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So makikita po natin mga minamahal na ito po ay lumalarawan po sa ating kamatayan sa lumang pagkatao po natin at paglakad sa panibagong buhay. Ano po? Okay? Pangatlo po, ang bautismo ay naglalarawan at nagpapahayag ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ano po? Ito po yung ating patotoo. Ano po, mga minamahal? Ito po yung ating tinatawag nating pag-public testimony. Okay? Na tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Bagamat ang bautismo po ay hindi po nakapagliligtas, pero ito po ay naglalarawan at nagpapahayag sa tatlong bagay. Una, ang bautismo ay naglalarawan ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli Kristo. Pangalawa, ang bautismo ay naglalarawan o nagpapahayag ng ating kamatayan sa lumang buhay o pagkatao at paglakad sa panibagong buhay. Pangatlo, ito po ay naglalarawan o nagpapahayag ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan po yung dahilan kung bakit po mahalaga ang tubig ng bautismo. Ngayon, ang tanong dito sa pang-apat ay sino ang dapat mabautismuhan? Sino ba ang dapat bautismuhan? Ang mga sumampalataya na kay Kristo. Mga minamahal, tingnan po natin, wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga sanggol, mga hindi mananampalataya ay pinautismuhan. Subalit, ito po, paulit-ulit nating makikita na ang mga binabautismuhan ay ang mga taong nagkaroon na ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ulitin po natin ha, mahalaga po yan. So hindi po mali po yung mga sanggol, mga bata na wala pang sapat na gulang, wala pang sabihin natin talagang kaisipan talaga na hindi pa niya talaga alam yung bagay na to. Ay tungayan po natin dito po sa pang-apat na sino ang dapat mabautismuhan. Sa Acts chapter 8, buksan po natin ang ating mga Biblia po. Sa Acts chapter 8, ay makikita po natin na matapos silang sumampalataya ay nabautismuhan. Tingnan po natin. Kaya po, yung mga binabautismuhan po sa Biblia, yung mga taong nanampalataya na o believers in Christ. Acts chapter 8, verse 12, makikita po natin, basahin po natin. Acts 8:12. Ano po? But when they believe, Philip, okay, preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Matapos po silang sumampalataya sa pangangaral po eh. Verse 36,
Tignan po natin, verse 36. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? Verse 37, ito po. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So makikita po natin talaga na yung mga sumampalataya ay nabautismuhan. Sa Acts chapter 10, tunghayan po natin, muli po, samahan niyo po akong buksan ng ating mga Biblia. Sa Acts chapter 10, verse 43, 44 at 47, makikita natin naman dito na matapos nilang natanggap ang banal na Espiritu, ay nabautismuhan sila eh. Tingnan po natin, verse 43. Sige po, samahan po ninyo kung muli po, kayo po dyan sa inyong kinalalagyan, ay buksan po ninyo yung mga Biblia sa verse 43 po. Babasahin ko na po. To him give all the prophets witness that through his name, okay, binabasa ko verse 43 that through his name was whosoever believeth in him shall receive remission of sins. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Natanggap po nila yung banal na Espiritu. Verse 45, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. And then, tingnan natin verse 47. Can any man forbid water? And they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them, verse 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord, then they prayed him to tarry certain days. So makikita po natin mga minamahal na sa Acts 8:12, sa Acts chapter 8, makikita natin na matapos silang sumampalataya ay nabautismuhan. Sa Acts 10:43 hanggang 47, makikita natin na matapos nilang natanggap ang banal na Espiritu ay nabautismuhan. Sa Acts chapter 16, muli po ay samahan po ninyo kung buksan ang ating mga Biblia sa Acts chapter 16 and verse 30 to 34. Ano po? Sabi sa verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Verse 31, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that went in his house. And it took them the same hour of that night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Matapos po talagang silang sumampalataya ay nabautismuhan. Kaya kung sino ba ang dapat bautismuhan? Yung pong mga mananampalataya na ni Kristo, mga minamahal. So I hope po na naging pagpapala po sa atin itong ating aralin na ito, no? Na number 16, patungkol po sa tubig ng bautismo. At alam ko na ito po ay controversial issue po sa mga ibang mga denominations. Pero nakita po natin, maging sa panahon ni Apostol Pablo, ay nagbabautismo po si Apostol Pablo. Kaya't naniniwala po ko na ito po hanggang sa ating panahon, applicable po ito. Bagamat hindi po ito kasama sa kaligtasan, hindi po ito nakapaghuhugas ng kasalanan, pero ito po'y bahagi ng isang mananampalataya na ito po ay kanyang patotoo na siya ay nakipag-isa na kay Kristo, mga minamahal. At sana po ay naging maliwanag po sa atin yan, kung kaya't ikaw na mananampalataya ay kailangang sumunod sa tubig ng bautismo. Okay? Kailangang ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, purihin ang Panginoon sa inyong buhay po namin at patuloy kayong kumilos sa bawat isa sa amin. At dalahin ko, Lord, na dito po sa aralin na ito, nawa kung hindi pa sila nabautismuhan, nawa sila po ay magkaroon ng pagpapasya na sumunod sa tubig ng bautismo. O Panginoon, purihin ka, maraming salamat po. Patuloy pong basbasan niyo po ang mga mag-aaral na sumusubaybay po dito po sa aming mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po mga minamahal, ay salamat po at
magpatuloy po tayo na ang aking pong panalangin sa bawat isa po sa inyo ay matapos po natin hanggang aralin 52 po yung ating lesson. So muli po, God bless you all. Maraming salamat po.